Magandang buhay mga kaani, na ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po sa atin pong mga kasamang magsasaka. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon, ito pong palay check system. So ito po ay isang mabisang sistema ng pamamahala ng palay na nagpapakita ng pinakamagandang teknolohiya bilang K-check. So ito po yung Biblia nating mga magsasaka. So ito pong palay check system, ini-implement po ito ng Philippine Rice Research Institute. So ito po yung sangay ng gobyerno na namamaalam pagdating po sa mga makabagong teknolohiya and research sa pagpapalayan dito po sa ating bansa. So tayo po ay magbalik tanaw lamang. Ito pong K-check ay meron po itong siyam na bahagi. Ano po? Number 1, yung pagpili ng binhi at variety. Number 2, paghahanda ng lupa. Number 3, pagtatanim. Number 4, sapat na dami ng binhi. So ito po yung pag-aaralan natin ngayon. Number 5, pamamahala sa sustansya. Number 6, pamamahala sa tubig. 7, peste. Number 8, pamamahala sa ani. Number 9, pinatuyo, nilinis at inimbak ng maayos ang palay. So dito po sa siyam na K-check na to, makukumpleto po natin yung tamang pamamahala sa ating palayan. Okay, so ano naman po ba yung sinasabi sa K-check number 5? Sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. So ang tamang dami ng sustansya mula sa pagsusuwi hanggang paghuhubog ng uhay at maagang yugto ng pamumulaklak ay nakasisiguro ng mabuting pagtubo ng pananim, pag-uuhay at pag-abot ng potensyal na ani. So makikita nyo po dito sa larawan na ito po yung letter A, ito po yung kapag ang palay natin ay naglilihi na. So kapag binaak po natin yung magulang na palay, yung mature na palay, makikita natin yan sa ikalawang buko, merong parang bulak o yung primordia. So ito pong parang bulak na ito po ang magiging butil ng palay pagdating ng panahon. So sinasabi po dito sa K-check number 5 na dapat ang sustansya ay inilalagay sa panahon ng pagsusuwi hanggang sa paghuhubog ng uhay. Ito na nga po yung letter A, paghuhubog ng uhay hanggang sa pamumulaklak, maagang yugto. So yung A, B, C, D, E, ito yung mga panahon na kinakailangan ay may sapat na sustansya na natatanggap ang ating palay para sa paghuhubog naman ng mga butil. So ibig sabihin po kapag ang palaya natin ay may butil na, nakapamulaklak na, so hindi na dapat tayo naglalagay pa ng pataba dahil sayang lang yun. Hindi na po yun magagamit pa ng palay natin. So napaka-importante na dun pa lamang sa panahon ng pagsusuwi hanggang maagang yugto ng pamulaklak maglagay na ng pataba. Ayan, so sinasabi din po dito na ang optimum na densidad ng uhay o kapal ng uhay o dami ng uhay ay maaaring maiugnay sa pagkamit ng potensyal na ani. Kaya nga po, for example, itong NSIC RC300 natin, ang average yield niya 5.7. Pero lumalabas sa mga field trial, na kaya niyang magpaani ng 10.4 metric tons per hectare. So sa makatuwid po, paano natin makakamtan yan? Ito po ay sa pamamagitan ng tamang paglalagay ng pataba o sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Hindi po natin makakamtan yang maximum na ani kung hindi po sapat ang sustansya na ilalagay natin at yung timing kung kailan natin ilalagay, pati yung mga klase ng pataba na ilalagay po natin. So, mas maganda po kung tayo po ay papataba,
talagang ayusin na o paramihin na natin, gawin na natin yung tama para isang abala. Instead na umani kayo ng 5 tons, kung kaya naman doblehin sa pamamagitan ng paglalagay ng sapat na sustansya, mas maganda po. So dito naman po, paano po ba natin malalaman o masusundan na tayo ay tatama dun sa K-check number 5? Ano po? Sinasabi po na walang kakulangan sa sustansya at pagkalason o toxicity mula sa pagsusuwi hanggang paghuhubog ng uhay at pamumulaklak na maaaring makapahina sa pagtubo, pagkabuo at ani ng palay. So sa yugto po ng pamulaklak, ano po? Sinasabi po sa lipat tanim, kung susuriin nyo yung inyong palay na itinanim, dapat ay makabilang kayo ng 210 na uhay kada metro kwadrado sa sahod ulan o rain-fed lowland. Ano po? Sahod ulan po yan. At kung 300 uhay naman, sa sakahang may patubig o irrigated lowland o sa lipat tanim ano. So yun po ang sinasabi. Pag na-meet nyo po yung ganitong dami ng uhay kada metro kwadrado, ibig sabihin pasok kayo sa K-check number 5. At sa sabog tanim naman ay 270 na uhay sa sahod ulan at 350 na uhay sa may patubig. So, ibig sabihin po, kapag sobra sa mga yan, sa mga uhay na yan, yung bilang nung palay na itanim nyo o yung uhay dun sa palayan nyo, so malamang marami kayong aanihin. At kung mababa naman sa bilang na yan, ibig sabihin ay hindi sapat ang paglalagay nyo ng mga sustansya upang madumami ang suwi ng ating mga palay. Or pwede rin naman sa distance of planting. So ito naman po yung rekomendasyon upang makamit natin yung K-check number 5. So alamin at pamahalaan ang kinakailangang sustansya ng iyong pananim base sa makukuhang impormasyon, pagtaya ng sustansya at iba pang gamit sa pagpapasya. For example po, para po sa kakulangan ng nitroheno, yung dati ginagawa natin, tinitingnan lang natin yung palay natin. Kapag medyo madilaw na, lalagyan na natin ng fertilizer na urea. Pero ngayon po, pwede po tayong gumamit ng tinatawag na leaf color chart. So ito pong LCC o leaf color chart, ito po ang magpapasya kung maglalagay na tayo ng nitrogen o para sa nitrogen lang po ito ha. So meron po itong 4 na numero, meron naman po itong 4 na kulay. So may instruction po ito sa likod. So sinasabi po dito na kapag ang palay nyo ay kulang na sa nitrogen, pwede kayong maglagay ng 1 sako at kalahati sa tag-init at 1 sako na urea naman kada ektarya sa tag-ulan. So tayo po ay magkakameron ng separate na video para po sa paggamit ng LCC o leaf color chart. Para naman po sa ibang sustansya, dito po importante na suriin ang lupa para po tama yung rekomendasyon po sa atin. Meron po tayong pansuri ng lupa, 3 klase po yan. Meron pa nga pong ika-4 yung laboratory analysis. Pero meron pong -1 element technique kit o MOET kit, merong nutrient omission plant technique, at yung soil test kit. So, ang paborito ko po dito yung -1 element kit sapagkat madali lamang po itong i-provide, i-produce, saka napaka-farmer friendly po nito. Kahit tayo na po ang mag-set up at mas mabilis natin ding malalaman ang resulta kumpara po sa mga laboratory analysis. Yan. So ano pa ho ba yung mga pangunahing sustansya na kailangan ng palay? So nitroheno, posporo, potassium, sulfur at zinc. So ito pong mga ito, kinakailangan po malaman, makilala natin isa-isa upang sa ganun po maitama natin yung kakulangan na sustansya
dito sa lupa natin dahil kung gagamitin natin ito at hindi naman natin alam yung kulang na sustansya dahil hindi natin o hindi nasuri sa ng muet ay di sayang yung mga abono, ano po. So mahal pa naman. So yung mga timing, kung hindi tayo tama ang paglalagay ng abono ay maaaring makapinsala sa ating mga halaman. Sabi nga, pwedeng tumabal, pwedeng lalong maging sakitin ang mga halaman natin. So kinakailangan talaga makilala natin ano ang function nitong mga pangunahing sustansya na kailangan ng ating palay. So yun lamang po, like, share, and subscribe.